Uy, nariyan na pala ang kapatid kong sobrang calixful. Si Hopia ang unang nakapansin sa akin nang palapit ako. Nakangisi siya sa akin. Dahilan para mabaling sa akin ang atensyon ng lahat. Naroon na rin si Abby at nakapwesto na sila sa dining. Pero hindi pa nagsisimulang kumain. Mukhang magsisimula pa lang. Calixful yan dahil kahit wala si Chantel ng isang buwan, hindi yan mag-cheat. Akong bantay mo, Calixfully. I mean, bantay ni Popsicle. Natawa pa ang loko habang si Cyrex naman ay nakangisi. Hoy Kuya Carlex, baka nakakalimutan mo. Smith tayo. Wala sa lahi natin ng cheater. Hindi mag-cheat yan si Kuya Calex. Apela ni Reyna. Ano ba yung cheat? Takang tanong ni Abby. Saktong pag-upo ko sa tabi ni Cyrex. Si Reyna ang sumagot. Pagtataksil. Iniisip kasi ni Kuya Carlex na baka magtaksil tong si Kuya Carlex sa ate mo habang nasa malayo siya. Binalingan ako ni Abby. Ramdam ko yun kahit hindi ako direktang nakatingin sa kanya. Hindi naman siguro. Saglit ko palang nakikilala si Kuya Calex. Pero mukhang hindi naman niya yung gagawin kay Ate Chantel. Mabait naman si Kuya Calex. Sugar Pops, wag mo nang ipinagtatanggol si Calex. Lalo lang yan magpo-polling down sa'yo. Sige ka. Minor ka pa naman din. Hindi pa pwede. Bumungis-ngis pa ang walang hiyang Hopya habang si Abby naman ay kunot ang noo. Hindi gets ang sinabi niya. Thankfully. O siya, sige na, kumain na tayo mga anak kasi after nito magsisimula na ulit mag-aral ang Abby natin. Si Mami naman ang ngumisi. Natin? Napangiti rin ako. Kapag si Mami ang nag-aangkin kay Abby, masarap sa pandinig. Kapag itong si Hopia, sarap i-uppercut. Nakapag-shower na ako. Nakabihis na rin ang pantulog noong bumaba ako sa hagdan para pumunta sa sala at bisitahin si Abby at Reyna. Doon kasi sila nag-aaral. Pagdating ko roon naubutan ko silang nakasuot pa rin ng pantulog at parehong bagsak ang buhok nila, halatang basa pa. Pero busy sila at doon nakatuon ang atensyon sa malaking flat screen TV. Dahil may nakaplay roon ng mga Filipino words at ipinapabasa ni Reyna kay Abby. Sa sobrang busy nila hindi nila ako pinansin nang maupo ako sa katabing couch. Itinuon ko rin ang atensyon ko sa screen. Pero ang pandinig ko ay na kay Abby. Mata, baba, baso, bola, pala, basa, papa, mama, mapa, tasa, pusa, siso, bala, hula. Puro tig 2 syllables lang munang ipinababasa niya kay Abby. At dahil naturuan ko na si Abby na bumasa sa mga ginawa naming online class nitong nakaraan, kaya medyo sanay na siya. Matapos ang 2 syllables, sinubukan naman nila sa tatluhan. Hindi ako umalis sa sala at pinakinggan si Abby. Nakaka-proud dahil kapag hindi siya sigurado sa pagbigkas ay magtatanong muna siya. Hindi siya nahihiya. Inabot sila ng 1.5 oras sa pagbabasa. Nang matapos sila, hindi namin namalayan na maging si Cyrex, Carlex, Mom at Dad ay nasa sala na rin at pinapanood nila si Abby. At sabay-sabay silang nagpalakpakan, oras na patayin na ni Reyna ang TV. Wow, Abby! Malapad ang ngiti ni Mommy na tumabi sa kanya at kinabig si Abby paharap. Ang galing-galing mo na magbasa. Oo nga, Sugar Popsicle, I'm so proud of you. Pero syempre, alam naming mas proud sa'yo si Calix Fully. Carlex turned to me, grinning. Oh, baka naman mag-jelly-jellyfish, goldfish ka pa niyan. Ikaw na nga sinabi kong mas proud. He was teasing me again, but I ignored him. And I turned to Dad instead because he cleared his throat, as if he had something to say. Kaunti pa, kapag natuto na rin si Abby na magbasa ng English at kahit papano ay natuto ng umintindi, pwede na natin isunod ang math. Gawa na lang tayo ng paraan para mahiram siya sa parents niya kahit every weekend para tuloy-tuloy ang pag-aaral niya. Hindi kasi sapat ang 1 buwan lang na narito siya para maituro natin lahat. Lalo na't may kanya-kanya rin kayong pinagkakaabalahan. Hindi natin siya matututukan maghapon kaya kulang pa rin ang 1 buwan. Habi, nasa bahay lang naman ako. Kapag nasa company ang mga bata at nasa school si Reyna, pwede namang akong magturo kay Abby. Naku po, ginoo ko. Malakas at natatawang react ni Carlex na tampal pa nitong noo niya dahilan para pukulin siya ng masamang tingin ni Mommy. Sure, Mom. Sige, do what you want. He added while trying to stifle his laughter. That's good news, wifey.
ani Daddy. Kapag gabi at nasa bahay ng mga anak mo, pwede na sila sumaklolo sa pagtuturo kay Abby. Then kapag sapat na ang kapasidad ni Abby, kapag may basic knowledge na siya, pwede natin siyang i-enroll para sa alternative learning system. Hindi naman yun araw-araw, modular lang. Kaya tayo pa rin ang magtuturo sa kanya. Nagpatuloy ang usapan namin tungkol sa kung paano namin pagtutulong-tulungan si Abby para turuan. Habang seryoso kaming lahat sa pagbibigay ng suhestyon, biglang may napansin si Carlex. Sugar Pops, balat ba yung nasa malapit sa angkal mo? Tinuro niya yung angkal ni Abby sa kanan, kaya pati kami napasulyap doon. Hindi yun gaanong halata, dahil medyo malabo at hindi rin naman malaki. Parang kasing size lang ng holen. Nagbaba rin doon ng tingin si Abby, kasunod ng pagtango niya. Oo, balat yan. Bata pa ako, nariyan na yan. Alam mo ba, Abby? Reyna turned to Abby, ready to tell a story. Nung buhay pa si Lolo Don A, ang sabi niya sa akin, yung balat daw ay posibleng dahilan ng pagkamatay ng isang tao sa past life niya. At dahil may balat siya sa tagiliran, naniniwala raw siya na doon siya nabaril nung past life niya, kaya nagmarka. Bahagyang kumunot ang noo ni Abby. Ibig sabihin, dito ko nabaril noon sa ankle, nung past life ko? Hindi pa man nakasagot si Reyna nang biglang sumabat si Carlex. Seryoso pero naiiling. Saklap naman pala ng pagkamatay ko sa past life ko. Sa puwet ako nabaril. Linggo ngayon at maaga akong nagising dahil church day namin. Pero dahil masyado pang maaga na natili muna ako sa kama ko ng ilang sandali habang nagsascroll sa phone ko. May mga messages na sa akin si Chantel kagabi pa at ngayon ko lang inabasa dahil hindi ko hawak ang phone ko kagabi. Iniwan ko yun sa kwarto kagabi. At hanggang sa pumasok ako sa kwarto kagabi para matulog ay hindi ko man lang naisipang buklatin ang phone ko para i-check dahil masyado akong nalibang. Nangungumusta si Chantel kaya nareplyan ko siya. Kinumusta niya rin si Abby. Mukhang alam na niyang narito sa amin si Abby. Siguro ipinaalam sa kanya ng parents niya. At ang bukang bibig niya sa mga messages niya sa akin ay siya raw ang fiancé ko. Lagi niyang ipinapaalala yon. Halatang matindi ng selos niya kay Abby. Dahil ayoko siyang bigyan ng alalahanin at ayoko rin na maging dahilan yon para magtanim siya ng inggit at sama ng loob sa kapatid niya. Wala akong choice kundi ang bigyan siya ng assurance na wala siyang dapat ipag-alala sa akin at sa kapatid niya. Para rin matahimik kami pare-pareho. Matapos ko mag-reply kay Chantel, nag-decide na akong bumangon at dumiretso sa banyo para maligo. Isang linggo na rito sa amin si Abby at noong ika-4 na araw niya rito, hindi namin inaasahan na bibisitahin siya ng parents niya. Mabuti na lamang at bago sila nakapasok sa loob ng bahay, ay naitakbo na ni Ate Emmy ang mga learning materials ni Abby na nasa sala at dinala yun sa kwarto ni Reyna. Kinumusta nila rito si Abby at dinalahan ng ilang gamit dahil noong sinundo ito ni Reyna sa mansyon nila, ay isang backpack lang ang dala ni Abby ng mga damit. Dito sila nananghalian noon. Sabay-sabay kami at bago sila umalis, kinausap nila ng sarilinan si Abby. Hindi namin alam kung anong pinag-usapan nila dahil nang tanungin namin si Abby pag alis ng parents niya ay ayaw naman itong magsabi. At ang tanging sabi niya lang ay wala raw kami dapat ipag-alala sa kanya dahil okay lang daw siya. Nakagayak na ako noong lumabas ako sa kwarto. Khaki pants ang suot ko at kulay white na shirt. Pinanatili kong nakababa ang manggaske sa itupi, then white sneakers. Pagbaba ko ng hagdan, natanaw kong mga kapatid ko sa sala, maging si Abby. Nakagayak na rin sila at nakapaikot na nakaupo sa sofa, nanonood ng TV. Parehong nakasuot ng Sunday dress si Abby at Reyna. Black pants naman si Cyrex at Carlex, at nakashirt din sila. Black kay Cyrex, red naman kay Carlex. Sila mom at dad? Tanong ko, nanatili ako sa paanan ng hagdan. Maging si Abby napalingon sa akin at napangiti nang makita niya ako. Nakasipit sa gilid ng buhok niya yung isa sa mga pearl na hair clip na binigay ko noon sa kanya. Nasa kitchen! Si Reyna ang sumagot sa akin. Agad akong tumungo sa kitchen at naabutan ko roon si mommy at daddy. Nakagayak na rin sila pero nagpe-prepare si mommy ng pancake sa tray. Si daddy naman ay nakaupo, nagbabasa ng newspaper. Morning ma'am, morning dad. Bati ko sa kanila. Akala ko ba sa labas na tayo kakain mamaya after church? Bakit gumawa pa kayo ng pancake? Nag-angat sa akin ng tingin si mommy.
Pancakes lang naman 'to, para lang may mailaman muna tayo sa sikmura natin. Dahil after church pa tayo kakain sa labas. Isa pa, nag-aalala ko kay Abby. Baka gutumin siya sa church. Lalo na't pagod siya. Kumunot ang noo ko kaya nagpatuloy si Mommy. Kanina kasi nung nagising kami, naabutan na namin siyang gising. Ang dami niyang nagawa sa bahay, anak. Mas nauna pa siyang nagising kaysa kay Ate Ems. Naglinis siya sa kusina, nagpunas ng mga bintana. Napakintab niya yung mga salamin at nilampaso niya rin yung sala. Nakapagdilig pa siya sa garden. Sa dami ng nagawa niya, siguradong mabilis siyang magugutom. Natahimik ako. Naglinis si Abby sa bahay? Halika na, Kalex. Yaya sa akin ni Daddy, nilagpasan nila ako. Bitbit ni Mami yung tray ng pancakes. Siya naman ang may bitbit ng tray kung saan may mga baso at 2 karton ng fresh milk. Pagdating doon, nagsimula na kami magsalo-salo sa pancakes. Nasa tabi ako ni Dad habang kumakain kami. Hindi mawala-wala sa isip kong sinabi ni Mommy na naglinis ng bahay si Abby kaya siya ang binalingan ko. Abby, napatingin siya sa akin. Hawak niya yung tinidor niya na may pancake. Bakit ka naglinis ng bahay? Hindi mo naman yung kailangan gawin. Bahagya siyang napangiti. Okay lang, Kuya Kalex. Wala naman yung kaso sa akin. Tsaka masaya naman ako sa ginagawa ko. Hindi naman ako nahirapan. Ang totoo nga, hindi ko pa nalinis lahat. Hindi ko pa nalampaso yung hagdan. Pati yung taas. Dito pa lang ako sa ibaba nakapaglinis dahil kulang sa oras. Sa ibang araw na lang ulit. Napabuntong hininga ako. Pero bago pa man ako makapagsalita muli, inunahan na ako ni Reyna. Abi, bakit parang sanay na sanay ka sa gawaing bahay? Huwag mong sabihing inaalila ka sa mansyon nyo. She asked facing Abby. Saglit na tigilan si Abby at napayuko. Nang mag-angat siya ng muka sa amin, nakangiti pa rin siya ng bahagya. Bata pa lang ako, naranasan ko na maglinis ng mansyon, Ate Reyna. Simula 6 years old ako hanggang sa lumaki. Isa na ako sa nangangalaga sa kalinisan ng mansyon. Kasi nung bata pa ako, nung hindi pa ako marunong magluto ng sarili kong pagkain, she paused to take a deep breath. Kapag hindi ako naglinis noon, hindi nila ako pinakakain. What? Kaya napilitan ako na aralin yung mga gawaing bahay. Mangiyak-ngiyak si Reyna nang mag-iwas ng tingin sa kanya, habang lahat naman kami tahimik. Walang puso ang mga magulang niya, lalo ng daddy ni Abby. Paano niya naatim na mangyari yun sa anak niya sa murang edad? Napagkaitan ng pagkain kung hindi kikilos sa bahay. Kaya salamat po sa inyo, Tita Caroline. Tito, simula po kasi nung nakatungtong ako rito sa bahay niyo, nakakain ko po lahat ng gusto kong kainin. Nakakakain po ako ng mga masasarap na pagkain. Mommy was on the verge of becoming emotional. Her eyes already red. Thankfully, before she could start crying, Daddy thought to invite us to leave para pumunta na sa church. 2 sasakyan ang ginamit namin sa pag-alis. Sasakyan ni Daddy at yung kay Cyrex. Sa sasakyan ni Daddy doon sumakay si Mommy, Reyna at Abby. Kami naman ni Carlex ay kay Cyrex. After church, nagkasundo-sundo kami na mag-eat all you can. Ang totoo, ako ang nagsuggest niyon kay Mama at Dad at ibinulong ko na yun sa kanila nung palabas na kami ng church kanina. Dahil siguradong hindi pa yun na-experience ni Abby. Naisip ko yun dahil hindi maalis sa akin yung binanggit niya kanina. Yung tungkol sa issue sa pagkain noong bata siya. Masarap ang pagkain sa buffet na pupuntahan namin dahil suki na kami roon simula pa nung mga bata kami. Ang totoo nga ay kilala na kami roon at gusto kong ma-enjoy rin ni Abby ang mga pagkain doon. Gusto kong maramdaman niya na malaya siya at walang maghihigpit sa kanya pagdating sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Pagdating namin doon dahil kilala na kami at itinuturing na nila kaming VIP, imbes na ordinaryong staff ang lumapit sa amin, ay yung manager mismong nag-assist sa amin para i-guide kami sa functional hall nila. Yes, ibinubukod nila kami palagi sa mga ibang taong kumakain dito. Imbes na bigyan kami ng table sa malawak nilang dining, ay doon kami pinapasok sa function hall na ginagamit kapag may event sila. May sarili yun sa laming pinto at laging nakasara. Kaya kapag naroon kami ay hindi namin dinig ang ingay ng mga customers. Mas tahimik ang mundo roon at nakapagpo-focus kami sa mga bagay na pinag-uusapan naming pamilya. Noong nasa loob na kami at nakapwesto na, nagsuggest si Dad na mauna na kaming kumuha ng pagkain namin. Kapag nakabalik na raw kami, saka naman sila tatayo ni Mom para kumuha ng sa kanila.
Masayang inakay ni Reyna si Abby patungo sa buffet table, habang nakasunod naman kaming triplets sa kanila. Noong may kani-kaniyang kaming hawak na plato, nauna si Reyna na kumilos para mamili ng ikakarga sa plato niya. Ako naman hindi ko naiwasang ituon ang atensyon ko kay Abby as she stood in front of the buffet table, her eyes wide with excitement and curiosity. It was her first time in an eat-all-you-can restaurant, and she looked like a kid in a candy store. She clutched her plate with both hands, her gaze shifting from one dish to another, taking in the vibrant colors and mouth-watering aromas. She hesitated for a moment, then reached out to grab a slice of pizza, placing it carefully on her plate. Next, she moved to the salad bar, her fingers dancing over the array of fresh vegetables, before choosing a handful of cherry tomatoes and some crisp lettuce. I couldn't help but smile as I watched her. Abby had always been cautious and reserved, but here she seemed more relaxed, more at ease. I wanted this experience to be perfect for her, to show her that she could enjoy herself without any worries. As she continued to explore the buffet, I saw her face light up when she spotted the dessert section. She picked up a small piece of chocolate cake, her eyes sparkling with delight. It was a simple pleasure, but it meant the world to me to see her so happy. Kuya Kalex, bakit hindi ka pa kumukuha ng sayo? Tsaka pa lang ako bumalik sa wisyo nang marinig ko ang boses niya. Nakatingin siya sa hawak kong plato na wala pa rin laman. Si Carlex at Cyrex naman ay nasa gilid ko. Hindi pa kasi ako nakakapili. Palusot ko kay Abby. Paano ka makakapili kung sa iisang putahe ka lang nakatingin? Si Carlex, dinig kong mapang-asar niyang bungisnges. Gusto ko sana siyang dunggulin pero hindi na pwede. Dahil may laman ng plato niya. Baka bumagsak pa yun kaya sinamaan ko na lang siya ng tingin. Oo nga, Kalex. Sang-ayon ni Cyrex. Bahagyaring nakangisi. Sa iisang dish ka lang nakatingin. Kanina ka pa namin napapansin. Para kang asong nauulol. Kulang na lang tumulon laway mo, tumahol ka dyan. Ang masaklap pa, yung tinitingnan mo hindi pa pwedeng kainin. Hindi pa totally luto. Sasakit siyan mo, boy. Mga 4 na buwan pang hihintayin mo. Muling ngumisi ang impaktong si Carlex. Mabuti na lang ay mukhang walang ideya si Abby na siyang tinutukoy ng dalawa. Mabuti rin at hindi naririnig ni Ray ng usapan dahil busy siya ron sa gawing dulo. Sa may dessert table. Naiiling akong lumayo sa kanilang dalawa at nagsimula ng mamili ng pagkaing ikakarga ko sa plato ko. Wala ko sa mood makipagbardagulan sa kanila, lalo na't mag-isa lang ako. Simula kasi nung sinabi ni Carlex kay Cyrex ang tungkol sa string bracelet na inakala kong ako lang ang binigyan ni Abby, doon na rin ako sinimulang asarin ni Cyrex. Dahil medyo sawa ako sa mga karne, yung mga gulay ang pinunteriya ko at yung fish fillet. Tsaka lang ako kumuha ng dessert na buko pandan.